Sobrang natawa si Professor Antonio Contreras sa mga pinagsasasabi po ngayon ng mga DDS. Pero alam nyo naman itong mga DDS po na ito, wala pong sariling pag-iisip ang mga ito. Kung ano po yung sinasabi ng kanilang mga pinopoon, ipapakalat na po nila without thinking. No? At ang sinasabi po kasi ng kanilang pinopoon na si President wannabe Sara Duterte, madali lamang daw pong gawin na pauwiin dito ang ating mga kababayang Pilipino. Pwede naman daw pong madali lang daw pong magpadala ng eroplano, kung ano-ano pa. Pero before that, ito pa po kung bakit ko po siya binabansagang President wannabe ngayon. Kahapon, piling presidente, nagpahayag po ito sa kanyang mga social media accounts. Hindi na po natin panonoorin yon, pero ito po yung balita ng ABS-CBN News. In a video statement, Vice President Sara Duterte calls on government agencies to intensify price monitoring of fuel, basic commodities. Anak ng teteng, nagpa-practice na yata ito para maging presidente. Kaya from now on, hindi na po Vice President Sara Duterte ang tawag natin sa kanya, kung hindi President wannabe Sara Duterte. She also urged government to strengthen efforts versus hoarding. She also shared tips on conserving electricity and fuel sa mga ahensya ng gobyerno. Sabi po ni President wannabe Sara Duterte na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Yan po Yan po ang kautusan mula po kay President wannabe Sara Duterte. Pero mas nakakatawa yung mga unang pahayag niya nung hindi pa po napag-iisipan kasi ito, binabasa niya lamang ito Akalain ninyo ang panukala nito, tigilan na raw po. Bawas-bawasan na daw po yung mga pagrarally. Sino ba yung mga nagrarally gumagamit ng mga sakyan? Di ba? Yung mga alipores din nila. But anyway, punta na po tayo dito sa nakakatawang pangyayari. No? Kung saan ito pong si President wannabe Sara Duterte ay merong panukala. Nung una, akala ko fake news. No? Akala ko binibiro lang nila si Sara Duterte kasi hindi ako makapaniwalang sasabihin po ito ng isang abogado at ng isang vice-presidente. No? Pero hindi pala fake news. Pero una ko kasi itong nakita dito po sa post ni Atty. Jesus Palcis nakalagay Sara Duterte. Kaya hindi ako makapaniwala nung una Sabi ko baka nagbibiro lang si Atty. Jesus Palcis Hindi ko kasi akalain na ganito ang sasabihin nitong si Sara Duterte. Sabi niya, napakadali magpadala ng eroplano nung COVID. Madaming na-stranded na taga Davao dito sa Metro Manila. 1, local flight yan. 2, walang missiles. Ito naman, paliwanag na ni Atty. Jesus Palcis. 1, local flight yan. 2, walang missiles nung COVID. Parang si Suntay, mali analogy. Pero, para magkaroon po tayo ng kabuuang konteksto, nandito po yung sa video. Basahin din muna natin yung shared post nito pong Sinutriban Republic sa kanil Professor Antonio Contreras. Mamaya pala. Unahin pala muna natin ito pong video ni Sara Duterte kung saan yan po yung kanyang pinapanukala. Grabe mga tol. Kaya hindi ko talaga lubos maiwasan na matawa sa mga bagay-bagay Kung ano kasi yung puno, gano'n na rin po yung naging bunga Para tuloy yung mga followers nila, kung ano-ano na lang po ang mga sinasabi, katulad po nitong isang nananalangin po sa pansit, ipaalala ko lamang po sa inyo biruin mo, nananalangin sa pansit? Kakaiba. Nasaan na ba banda yun? Ito, hanapin ko lang yung nananalangin ng pansit, nasaan ka na? Magpakita ka Magpakita ka. Ito, panoorin natin muli. Ang panalangin ng pansit. Salamat kayo sa blessing. Kaningin ng pansit, I wish that Tatay Digong, today is Friday, the last hearing. Yes. He must bring him back home in Davao. Mayroon tayo sana naman ang pansit na ito ay magbibigay good luck kay Tatay Digong ngayon na araw na pang-apat or please, you see everything, you show everything that the Filipino people they do his best to support Tatay Digong. Grabe, no? Puntahan na nga rin natin ito. Sara interview, si Itok. Ibalik nga natin ito, mga tol. Kasi hindi ako makapaniwala No? Sara interview
after SONA of PBBM. Sana makuha na natin yung keyword. Yan. Tingnan natin yung keyword. Ito. No? So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this. Grabe, no? Ito yung gustong maging presidente ng mga DDS. Ang president wannabe na si Sara Duterte. Post-SONA briefing of the cabinet secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. Parang natitigilan sa pakikinig yung mga katabi niya. But another observation of mine was immediately after the speech of the president. While I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that the speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the unity team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Sige nga mga DDS. Pakipaliwanag nyo nga sa akin yan. Tapos umulit pa ngayon. Ito na ngayon yung pinaka-latest, mga tol. Ito na yung pinaka-latest. Tinanong din kasi siya sumagot. Kadali magpadala ng eroplano Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nagkontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inalaw na doon mag-quarantine sa Davao City, nalipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yun. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City, pero sabi namin, sige, sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya alam, BP, sarado ang exchange. Baka Oh. Huwag mong barahin, nagsasalita yung BP mo Binabara mo naman. Wala rin sa ayos tong kapanalig nila na ito. Mapapahiya si Sara Duterte sa pagtatanong mo na yan Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi. Sino ba yung vlogger na yon? Mga tol. Parang binabara niya si BP Sara Duterte Magagalit sila niyan. Sa amin, President wannabe, okay lang yan. Sino yung vlogger na yon? Humihirit pa, kina-question yung sagot ni President wannabe Sara Duterte. Sino yon? Ngayon, ito na. Siyempre, maraming nagre-react po dito. Ako, simple lang naman ang reaction ko dito Kakatuwa talaga itong mga panukala ni Sara Duterte. Common sense, mga tol. No? Bakit mo ikukumpara yung panahon ng COVID sa panahon ng giyera? Bakit mo ikukumpara ang local flights sa international flights?
Basahin muna natin una yung post ni Nutriban Republic, ha? Bago natin puntahan yung post ni Professor Antonio Contreras kung saan tawa siya ng tawa. Nakakatawa naman kasi talaga mga tol. Nakakaawa na yung mga kalagayan po ng ating mga kababayan po dyan sa Middle East. Baka ma-misinterpret nyo po ako, hindi ko po kayo pinagtatawanan. Ang pinagtatawanan ko po dito, ito pong napaka-ridiculous na panukala ni President wannabe Sara Duterte. Ilalagay pa ang buhay ninyo sa alanganin. Di ba? Merong mga kaparaan ang ginagawa ang ating gobyerno. And for that matter, maialala ko lamang, maraming bumabanat sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa gobyernong ito na kine-credit grab daw po yung pagpapauwi doon sa ilan po nating mga kababayang Pilipino. Ang punto kasi kapag sinabing repatriation, napakasimple nga lang ng ibig sabihin eh. Di ba? Kapag ka repatriation, ang ibig sabihin lang po niyan, mga kababayan po nating Pilipino na bumalik po ng bansa. Ayan, pinost po natin yan dito kanina sa ating page. Ha? Ito lang, ganito lang kasimple. Ang repatriation ay ang pagbabalik ng isang tao sa kanyang sariling bansa mula sa ibang bansa. Ngayon, pinalalabas nila, wala namang ginawa yung gobyerno ha. Bakit nyo i-credit grab yung sitwasyon? Sa tingin ninyo, walang ginawa ang ating gobyerno? Hindi na ako magpapaliwanag. Ito na lamang, gamitin po natin yung video po nito pong si Attorney Carlo Ibanez. Panoorin po natin mga... 299 stranded Filipinos na repatriate pauwing Pilipinas. May mga nagre-react sa balita na mayroong daw 299 Filipinos repatriated to the Philippines. According to the haters, sinungaling daw ang gobyerno kasi hindi naman daw repatriation flight ang ginamit na airlines pabalik sa Pilipinas. Regular Emirates commercial flight daw. So, credit grabbing daw ang gobyerno. Wait lang ha. Kapag sinabi sa balita na may mga Filipino na na-repatriate, hindi... Alam mo, ikaw lang Attorney Carlo Ibanez ang marunong magsuot ng salamin habang nagbablog minamaliit mo yata ako. Hindi, joke lang ha. Magaya lang natin kasi naka-shades din siya. Di ba? Bagay ba mga tol? Naka-shade si Carlo Ibanez, Attorney Carlo Ibanez, gayahin natin habang nagbablog siya. Ibig sabihin na may special plane na may label na repatriation flight. Ang ibig lang sabihin ng repatriated ay nakabalik sa Pilipinas ang mga Pilipino mula sa ibang bansa. Di ba? Sa legal at diplomatic language, ang repatriation simply means returning citizens to their home country. Sa Tagalog, Hindi requirement ng sa Tagalog, ito yung mga bumabalik sa kanilang bansa, no? Sa atin, ito yung mga Pilipino na galing sa ibang bansa at nakauwi na muli sa Pilipinas. plano ay isang designated repatriation flight. Kaya kapag sinabi ng balita na Filipinos were repatriated, hindi nila sinasabing lahat sila ay sumakay sa isang special government evacuation plane. Ang sinasabi lang ay nakabalik sila sa Pilipinas. At isa pa, kahit na ang sinakyan ng OFW ay regular commercial flight, hindi ibig sabihin wala nang ginawa ang gobyerno para makauwi sila. Tama! Sa maraming evacuation situations, hindi naman kailangan ang Tama ka dyan, Attorney Carlo Ibanez. Tama lahat ng sinasabi mo. gobyerno mismo ang magpadala ng eroplano. Kadalasan, ang ginagawa ng government ay ina-assist nila ang OFW sa documentation at clearances. Tama! Tinutulungan sila makahanap ng available flights, nakikipag-coordinate sa airlines at sa host country. At minsan pa nga, binibili or binablock ang seats para sa mga Pilipino. Minsan din, ang embassy ang nag-organize kung paano makakarating ang OFW sa airport, lalo na kung may crisis or conflict sa lugar. Kaya, kung ang OFW ay nakasakay sa commercial flight at nakauwi sa Pilipinas, hindi ibig sabihin na wala ng effort ang gobyerno. Maraming pagkakataon na may behind-the-scenes coordination ng embassy at iba pang government agencies para maging possible ang pag-uwi. Sa madaling salita, ang repatriation ay hindi lang tungkol sa kung anong klaseng eroplano ang ginamit. Tama! Mas mahalaga kung may assistance, coordination at facilitation para makauwi ang mga Pilipino ng ligtas. Bottom line, pasalamat tayo na nakauwi ng ligtas ang mga kababayan natin. Yun ang pinakamahalaga pero hindi ma-appreciate itong mga DDS. No, pinalalabas pa nila na wala daw pong ginagawa ang ating gobyerno. Pero syempre, anong i-expect mo sa mga taong ito? Kung ang utak ng kanilang pinopoon o pinaniniwalaan, partikular itong President wannabe na si Sara Duterte, ay ganito po kababaw. Sa bagay, noon pa man
nung hindi pa nagkakagulo ang sitwasyon, ganun na pala talaga kababaw itong si Sara Duterte. Kaya pala ayaw nito magharap sa mga debate, no? Kasi kung babalikan nga natin muli si Itok-Itok, matatawan na lang kayo kung gaano kababaw ang pinagsasasabi niya po dito. Pero basahin na po natin itong post ni Nutriban Republic. Ang problema sa statement ni, idagdag ko na, President wannabe, wala po yun sa panulat ni Nutriban Republic. Idinagdag ko na lamang. Ang problema sa statement ni President wannabe, Sara Duterte, hindi lang siya simpleng mali. Mababaw siya in a way na delikado. Ang pag-uwi ng stranded Filipinos noong COVID sa loob ng Pilipinas ay hindi kapareho ng pagkuha ng OFWs mula sa rehiyong may giyera, missile strikes, airspace, restrictions at embassy crisis protocols. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang yabang, one-liner o diskarte language. Ang kailangan ay real evacuation planning under real danger. Kaya yung linyang parang madali lang magpadala ng eroplano sounds tough lang sa mga naluloko ng confidence na walang kasamang competence. Hindi ito barangay shuttle. Hindi ito city logistics problem. This is wartime evacuation planning. May diplomatic clearances, route restrictions, airport disruptions, aircraft availability issues, at actual danger sa himpapawid. Hindi ito tipong book ka lang ng ban sa group chat tapos solve na. Mas sablay pa, ginagamit niya ang domestic COVID transport experience bilang proof na madali ang international extraction from a complex zone. Ibang level ng false equivalence iyon. Oo, useful ang logistics experience pero huwag mong ikumpara ang local sweeper style transport sa pagkuha ng tao mula sa lugar na pwedeng tamaan ng missile o maipit sa saradong airspace. Parang naghatid ka ng kamag-anak from Cubao tapos feeling mo qualified ka na sa hostage rescue. At ito ang pinaka-cheap sa lahat. Madaling magmukhang decisive kapag hindi ikaw ang sasagot sa flight path, clearance, extraction, corridor, embassy coordination, at consequences kapag may pumalpak. Real leaders do not reduce a war zone evacuation into a one-liner for applause. Real leaders respect complexity, then solve it. At dagdag pa, mali rin ang gustong ipahiwatig na parang nakatunganga lang ang administrasyon. Noong March 5, 2026, by the way, salamat sa iyo, Nutriban Republic ha, kasi ito pong si Nutriban Republic mga tol, ito po ay dilaw, pink, no? Kalaban po natin sa politika dati, pero sabi nga nila, ang nakaupong presidente si Pangulong Bongbong Marcos, kaya wala silang choice kung hindi suportahan as long as tama ang ginagawa po ng gobyernong ito. At in this case, pinagtatanggol niya ang ating gobyerno. At salamat sa iyo, Nutriban Republic. Ulitin ko po yung binabasa ko. At dagdag pa, mali rin ang gustong ipahiwatig na parang nakatunganga lang ang administrasyon. Noong March 5, 2026, 299 affected Filipinos, ito na po yung pinanood ko sa inyo kanina sa vlog ni Attorney Carlo Ibanez, affected Filipinos mula sa Middle East ang ligtas ng nakabalik sa Maynila. Ayon din sa DMW, more than 1,400 Pilipino sa iba't ibang bansa sa Middle East ang humiling ng repatriation at may ongoing planning at coordination na para rito. So pwedeng punahin ang bilis, pwedeng questionin ang adequacy, pero hindi honest ang magpanggap na zero ang ginagawa para lang mas madaling i-villainize ang administrasyon. So yes, pwedeng i-pressure ang gobyerno na kumilos ng mas mabilis. Dapat lang. At I agree, no? This is a constructive criticism. Pero kung ang ambag mo ay madali lang yan, magpadala ng eroplano, hindi yan serious leadership. Pangkanto certainty iyan para sa napakakomplikadong krisis. Ang dating, maingay ang bibig, pero manipis ang pagkakaintindi. Sa ganitong usapan, yabang is not a substitute for actual statecraft. Sa madaling paliwanag, puro kahambugan lamang ang sinasabi nitong President wannabe na si Sara Duterte. And ito na po ang scholarly article ni Professor Antonio Contreras. Tawa siya ng tawa, no? Sabi niya, ha, ha, ha.
Nakalagay naman talaga dito sa post niya, oh. Ha, ha, ha. Oh, babasahin ko po, ha. Bumanat na naman ang mga DDS. Pwede naman daw magpadala ng eroplano sa Jordan para doon kunin ang mga OFWs na natrap sa giyera. Hindi ganun kasimple yon. Uy! Una, hindi basta-basta makakalipad ang eroplano sa war zone. Kapag may giyera, maraming bansa ang nagsasara o naglilimita ng kanilang airspace dahil sa missile strikes, drones at military operations. Kaya libo-libong flight sa Middle East ang nakansela at maraming airport ang nag-ooperate lang ng limitado. Ikalawa, hindi rin basta makakaalis ang mga OFW sa bansang may conflict. Kahit may eroplano sa Jordan, kailangan muna nilang makalabas ng bansang kinaroroonan nila. Ibig sabihin, kailangan ng safe land corridor, bukas na border crossing, coordination sa militar at border authorities. Kapag may bombardment o sarado ang border, hindi rin makalalabas ang mga tao. Ikatlo, isipin nyo kung anong hirap ang daranasin ng mga OFWs para makarating sa Jordan. Kung nasa Dubai o UAE, kailangan nilang bumiyahe ng maraming oras papuntang ibang bansa bago pa makahanap ng flight. Kahit normal na panahon, may mga ruta na 4 to 12 oras na biyahe sa lupa at may mahahabang pila sa border crossings. Kung nasa Kuwait o Bahrain, kailangan pa nilang mag-land travel sa Saudi Arabia o ibang transit country bago makarating sa Jordan at habang may missile strikes sa rehiyon. Kung nasa Iran, mas delikado pa. Ibig sabihin, tatawid sila sa isang bansang nasa gitna ng giyera papunta sa international border na maaaring sarado o heavily militarized. Dagdag pa dyan, traffic ng mga taong nag-i-evacuate, mahabang pila sa border checkpoints, kakulangan ng transportation, panganib ng missile strikes o drone attacks sa rehiyon. Sa ibang kaso, umaabot ng 8 hanggang 12 oras ang biyahe sa lupa at wala pang garantiya na may flight na naghihintay sa dulo. Ikaapat, hindi rin basta makakapag-land ang eroplano. Kailangan ng landing clearance, airport slot, ground handling, at security clearance. Sa panahon ng giyera, maraming airport ang militarized o puno ng evacuation flights. Ikalima, kailangan ng diplomatic coordination. Hindi lang Pilipinas ang kasangkot, kailangan makipag-ugnayan sa host countries, transit countries at civil aviation authorities. Minsan, kailangan pa ng humanitarian clearance o military escort. Ika-6, malaking logistics operation ang evacuation. Hindi lang eroplano ang kailangan. Kadalasan kailangan ng buses para ihatid ang OFWs sa border. Temporary shelters habang naghihintay ng flight at verification ng mga evacuees. Kaya nga kahit ang mayayamang bansa ay nahihirapang ilabas agad ang kanilang mga mamamayan. Marami ang na-stuck sa Gulf dahil sa airspace closures at kakulangan ng flights. Ang problema sa DDS, argument na ito, ay oversimplification. Iniisip nila na parang taxi lang ang eroplano. Ipadala, sundin ng pasahero, uwi agad. Hindi ganoon ang mundo. Hindi ito Grab, hindi ito charter flight papuntang Boracay, giyera ito. Ayan po paliwanag ni Professor Antonio Contreras. Pero ano pa nga ang i-expect natin sa mga DDS mga tol? Kasi dito sila humuhugot sa president wannabe ni si Sara Duterte. Kaya tuloy yung mga pangangatwiran nila, baluktot-baluktot na rin. Dahil po sa naririnig nila mula sa kanilang sinusuportahan na president wannabe na si Sara Duterte, gano'n na rin kababaw yung kanilang mga nagiging argumento sa social media. Biruin ninyo, ito po yung sinasabi ni Sara Duterte kung gaano kababaw ito mga tol. Tapos ganitong presidente ang gugustuhin nila sa hinaharap. Paano na ang bansa po natin? Kadali magpadala ng eroplano Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds.
So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inalaw na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yun. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City, pero sabi namin, sige, sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa Grabe, napakababaw mga tol. Nagbibigay siya ng argumento sa isang magkaibang sitwasyon. Uulitin po natin, no? Ang pangyayari noong COVID, wala pong mga missiles. Yun na lang, pinaka-basic na lang. Wala pong mga missiles, wala pong mga drones na nagdadala ng mga bomba. Walang mga kasabay na mga aircraft na nakikipaglaban ng pasabugan. No, biruin mo, gusto mong mangyari, magpapadala ka ng eroplano sa mga bansang iyan, tapos kung saan kaliwat kanan ang mga bombahan. Doon nga sa nabasa kong artikulo, alam niyo, nasa more than 3,000 targets na ang binanatan ng Allied Forces ng US at Israel sa area po ng Iran. At the same time, ang Iran, sa kabila ng devastating effect ng atake sa kanila ng Allied Forces na US at Israel, gumagante. Kaliwat kanan din po ang pagganti nila, pagpapalipad po ng mga missiles at mga drones na nakakalusot din from time to time doon sa mga air defenses ng mga bansang kanila pong binabanatan, partikular ang Israel. Sa pagitan ng mga banata na yan, ikaw, Sara Duterte, ang gusto mong mangyari, magpapadala ng eroplano para sunduin ang mga kababayan po natin doon. Ganun lang ba kasimple yun? Sino ang tangang piloto na papayag doon? Ipagpalagay natin na gusto mong mangyari yan at may kakayahan. Kunyari, ikaw ang presidente, wannabe ka nga O kunyari inutusan mo ngayon ng Air Force natin. Sige, punta kayo doon. Sunduin nyo yung mga kababayan natin doon na gusto mag-repatriate. Ano kaya isasagot sa iyo ng kapitan? Baka yung kapitan ng eroplano, mag-resign na lang Ano? Biruin mo. Para siyang nagpakamatay noon. Sara Duterte, hindi po ganun kadali yun. No, wag mong palabasin sa harapan ng mga Pilipino na pabaya ang gobyernong ito at kayo magaling. Dahil nung panahon ng COVID, kayo nakapagpadala ng eroplano mula dyan sa Davao o mula sa ibang lugar, pabalik ng Davao, and vice versa. Walang mga missiles. Alam niyo mga tol, kung ito siguro presidente natin ngayon, ewan ko kung anong nangyayari sa atin ngayon. No? Tapos kayo, mga DDS, nangangarap kayo maging presidente, itong si Sara Duterte. O kaya ang magagawa natin dito mga tol, unang-una, fokusan natin ang impeachment complaint ni Sara Duterte, hanapin natin kung totoo ba ang mga ebidensya laban sa kanya, at ipakalat po natin sa abot ng ating makakaya ang katotohanan. Unang-una kasing kaparaanan yan para po talagang hindi po tayo magkaroon ng isang presidente na tinatawag po ni Ramon Tulfong luka-luka. No? At ngayon, ang tawag natin President wannabe. No? Mahirap. Kung mai-impeach kasi itong si Sara Duterte, kaakibat po ng conviction sa impeachment ang perpetual absolute disqualification to hold public office. Meaning, hindi na siya pwedeng kumandidato sa pagka-presidente sa 2028. Pero kung hindi mangyayari yan, dahil alam naman natin, ang posibilidad sa Senado, hindi siya makukonvict, at least, makikita natin sa pamamagitan ng impeachment trial yung mga ebidensya laban sa kanya. At kung totoo po yun, ipakalat po natin. Gamitin po natin lahat ng kakayahan po natin. Kayo bilang mga manunood, ishare nyo po lahat ng mga content creator na nagsasabi po ng totoo. Kung hindi naman, gamitin nyo po ang mga video namin. Ako in particular, kunin nyo po itong mga video na ito at i-upload po ninyo sa inyong mga social media accounts. No? Libre po ito. Wala po kayong iisipin na copyright. Ang mahalaga, maipakalat po natin kung ano po yung katotohanan,
kung ano po yung mga balita na dapat pinag-uusapan. Hindi po yung mga ganitong uri ng diskarte nitong si Sara Duterte na sobrang napakababaw. No? Wala namang problema kung ikaw ay nagmamalasakit, pero sana gawin mong realidad, gawin mong makatotohanan. Hindi lamang para may masabi ka, para hangaan ka ng mga Duterte supporters. Dapat isang praktikal na paraan na hindi maglalagay sa alanganin ng buhay ng kahit sino. Ng mga tutulong, higit sa lahat ng mga tutulungan. Di ba? O hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat po ng ating mga manunood. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa mga tol. Biruin ninyo, 600 plus ang nanonood po sa ating programa. Ang like lamang 199. Mga DDS ba kayo? Ayaw nyo mag-like sa ating programa. Anyway, maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.